Trabaho ng iyong tatay ay isang pwedeng maghalo sabi niya ang takwa sa pagnanakaw. At bibiyayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ipagkakaloob sa kanya. Hindi kaaya-aya sa taong may alam na hihingi ng pera, ng tulong sa tao ng dunya. Yun inaatupag na yung akhiran niya eh. Tapos at the same time, mandidisturbo siya sa tao ng dunya. Sabi niya, hindi kaaya-aya. Yun ang advice ng sheikh. Ang sabi ng sheikh ay, magtrabaho kayo ng trabaho ng inyong tatay, ngunit habang tinatrabaho niyo ito, ay dapat meron kayong takot o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala habang ginagawa ninyo. So, bawat isa sa mga estudyante, hinahanap nila kung anong trabaho ng tatay nila. Para yun yung trabahuin nila dahil yun ang advice ng sheikh sa kanila. Itong bata na ito o binata na ito ay umuwi sa kanyang bahay. Tinanong niya yung nanay niya, sabi niya, o nanay ko, ano yung trabaho ng aking tatay? Dahil sabi ng sheikh, yun ang tatrabahuin ko at dapat meron akong takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala habang tinatrabaho ko yung trabaho ng tatay. Yung nanay hindi nagsalita, sabi niya, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo yung trabaho ng tatay mo. Kaawaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong tatay. Ay yung bata makulit. Gusto niya talagang malaman dahil yun ang sabi ng sheikh sa kanya at gusto niya trabahuin yung trabaho ng tatay tulad ng advice ng sheikh. Sa madaling salita na sabi ng nanay yung trabaho ng tatay. Ang sabi ng nanay, o anak ko, ang trabaho ng tatay mo ay isang magnanakaw. Ang trabaho ng iyong tatay ay isang magnanakaw. Ang sabi nung anak, tatrabahuin ko yung trabaho ng aking tatay dahil yun ang sabi ng sheikh. Yung nanay, sabi niya, paano mo tatrabahuin ang trabaho ng tatay mo? Paano magkaroon ng takwa sa pagnanakaw? Hindi pwedeng maghalo, sabi niya, ang takwa sa pagnanakaw. At alam naman natin ang pagnanakaw ay hindi inaalaw sa atin. Yan ay haram. Yung bata matigas pa rin yung ulo. Ngayon, dahil nalaman niya ang trabaho ng tatay niya ay isang magnanakaw, nagsimula siya mag-aral paano magnakaw. Meron ba nakakarinig ng kwento na to? Nagsimula siya mag-aral paano magnakaw. Ang pagnanakaw na gagawin niya ay mayroong kasamang takwa o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Madaling salita, natuto yung bata, natuto yung binata na ito, paano yung estilo ng pagnanakaw sa panahon nila, gumagawa sila ng mga susi, mga ano, paano makapasok sa mga bahay. Pagkatapos ng Salatul Isha, isang araw pagkatapos ng Salatul Isha, inumpisahan na niya ang trabaho ng kanyang tatay na mayroong kasamang takwa o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng Salatul Isha, ang mga tao ay natutulog na, nagsimula na siyang gumawa ng operasyon. Ang unang tatargetin niya ay ang kapitbahay nila. Ngayon, nung papasukin niya yung bahay ng kapitbahay nila, naalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya ipinahintulot na mapipinsala ng isang tao ang kanyang kapitbahay. Naalala niya yung takwa, sabi niya dito dapat mayroong takwa. Naalala niya na hindi pala pwede na mapinsala ko yung kapitbahay ko dahil hindi ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba ang utos sa atin? Anong utos sa atin? Pagbutihin ang pakikitungo sa kapitbahay. Kahit ano pa man ang kapitbahay mo, anong relihiyon man yan, kapitbahay mo, kapitbahay mo. Mayroon kang specific na pag-uugali para pakitunguhan sila. Ngayon, hindi siya natuloy doon. Dahil mayroong takwa. Andun yung takot niya kay Allah na si Allah hindi niya pinahintulot na gagawaan ng pinsala yung kapitbahay. Ngayon, naglakad-lakad na naman siya, naghanap siya ng ibang target. Mayroon siyang nakitang bahay ng mga ulila, mga yatim. Nung nakita niya yung bahay na ito, naalala na naman niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ipinahintulot na kainin ang yaman ng mga ulila. Hindi pwedeng kainin sa pamamagitan ng nanakawin mo yung yaman ng mga ulila. Although hindi na kayang idepensa yung nila, ang kayamanan nila, hindi pa rin natin pwedeng pagsamantalahan yung kahinaan nila. So naalala niya, dinagdagan niya yung operasyon niya ng takwa, naalala niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabawal na kainin ang pagkain o ang kayamanan ng mga ulila. Hindi pa rin siya natuloy dahil mayroon siyang daladalang takwa sa pagnanakaw niya.
Hanggang sa madaling salita, naglibot-libot siya at dumating siya sa isang napakalaking bahay at bahay ng mayaman na tao, at yung bahay na ito ay walang nagbabantay sa labas. Walang security. At naisip na ito na yung lugar para sa operasyon na ginagawa ko. Alalahanin natin, lagi siyang may dalang takwa, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinubukan niya ngayon yung mga susi para susihin yung pintuan ng bahay para makapasok siya. Sa madaling salita, nasusihan niya yung bahay at nakapasok siya sa loob. Pagkapasok niya sa loob, ang daming napakalalaking mga kwarto sa loob ng bahay. Inisa-isa niya yung kwarto hanggang matagpuan niya kung saan yung kayamanan ng mga tao na ito, yung may-ari ng bahay. Nung natagpuan niya yung kayamanan, bro, anong ginawa niya natagpuan niya yung kayamanan? Naisip na naman niya na dapat mayroong takwa. Yung ginagawa ko kasi ito yung utos ng sheikh. Sabi ng sheikh, habang ginagawa mo yung trabaho ng tatay mo, dapat mayroong kang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, nabuksan niya yung kayamanan. Doon sa kayamanan, mayroong pera, mayroong ginto, mayroong pilak, at nandoon din yung book of accounts. Okay, yung mga listahan ng mga pumasok na pera sa taon na ito, na lahat ng lumabas na pera sa taon na ito, nandoon lahat sa kwarto na yon. Kasi ganoon naman, di ba, kung nasaan yung kayamanan mo, dapat nandoon pa rin yung listahan mo. Ang ginawa niya, bro, naisip niya na dapat may kasama pa rin itong takwa. Ang ginawa niya, naisip niya, nasabi niya, baka sakali yung may-ari ng pera na ito ay hindi pa nakapagbigay ng zaka, ngayon, kakalkulahin ko kung magkano yung dapat niyang ibigay na zaka. Natagalan siya magkalkula, boss, binuksan niya yung aklat. Inisa-isa niya, magkano yung pumasok, sa taon na ito, magkano yung pumasok, magkano yung pumasok, magkano. Hanggang sa ilang oras siyang nag-a-account, tumingin siya sa labas. Medyo oras na ng Fajr. Oras na ng Fajr. Biglang may nag-adhan. Sabi niya, dapat takwa muna bago yung trabaho. Nagwudu siya at balak niyang magsala. Magsasala muna siya bago niya kukumpletuhin yung operasyon niya. Di ba may kasamang takwa? Sala muna bago trabaho. Lumabas siya, nagwudu siya, at magsasala na siya, nag-ikama siya. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Narinig siya ng may-ari ng bahay at kinausap siya, sino ka? Anong kailangan mo sa bahay na ito? Sabi niya, sala muna bago tayo mag-usap. Takwa muna bago tayo mag-usap. Magsala muna tayo. Nagwudu yung may-ari ng bahay, bro. Sabi niya, gusto niyang pag-imamin itong magnanakaw. Sabi nung magnanakaw, hindi. Ang mag-iimam ay yung may-ari ng bahay. Ma'mum lang, sabi niya ako. Sabi nung nagkwento, bro, hindi nila alam paano nagsala itong mga tao na ito. Kasi nagtutulakan natatakot yung may-ari ng bahay na mayroong dalang armas itong tao na ito, kaya gusto niya magsala sa likod. Yung tao naman na nagnanakaw sa loob ng bahay, gusto niya sa likod siya dahil nararapat sa may-ari ng bahay na siya yung mag-iimam. Pagkatapos nila magsala, ngayon, tinanong siya kung ano yung pakay na dun sa bahay. Sino ka at anong pakay mo dito sa bahay na ito? Ang sagot niya, ako ay isang magnanakaw. Sabi nila, anong ginagawa mo sa mga book of accounts namin, sa mga aklat na yan? Anong ginagawa mo? Binilang ng tao, ano yung lumabas, ano yung dapat na ibigay, ano yung zaka nila, ano yung matitira sa kanila? Alam niya na 6 na taon na hindi siya nakapagbigay ng zaka. Naisip niya na nagsasabi ng totoo itong tao na ito. Ngayon, ibinalita niya dun sa asawa niya. Binalikan niya yung asawa niya, ibinalita niya. Ngayon, yung bahay na ito, meron silang anak na babae, dalaga. Pagbalik ng lalaki dito sa magnanakaw, sabi niya, kung gusto mo, ipapaasawa ko sa'yo yung anak kong babae, titira kayo ng nanay mo sa bahay na ito at maging accountant kita. At the same time, ikaw yung magre-record ng lahat ng transaction dito. At the same time, gagawin kitang sharik o partner sa business. Gagawin kitang partner sa business. Anong sagot ng binata? Sabi niya, papayag ako. Papayag ako, sabi niya. Pagliwanag
ng araw, lumiwanag na tapos na yung Fajr lahat-lahat. Pagliwanag ng araw, nagtawag sila ng magkakasal sa kanya, ito sa lalaki na ito, at nagpirmahan ng kontrata. Tingnan mo gano'ng kabilis? Gaano kabilis nakapag-asawa yung tao? Wala pa kalahating araw. Ito daw ay totoong nangyaring kwento. Hindi ito kwento na saan-saan lang. Maisip natin yung ayah sa Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kung sino man ang may takot, totoong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, gagawan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng daan palabas tungo sa mga problema. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At bibiyayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob sa kanya ang mga bagay o mga biyaya kung saan hindi niya inaasahan. Anong daladala ng bata, bro? Takwa. Pag si Allah subhanahu wa ta'ala nagbukas sa puso ng tao para bigyan kanya ng mga bagay na hindi mo ma-imagine, nangyayari. Kung meron kang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bata na ito, simula, unang step pa lang sa bahay niya, iniisip niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na dapat, pag ginawa ko yung trabaho ng tatay ko, meron kasamang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang pagkatakot mo, baka nahuli siya, baka kung anong nangyari sa kanya. Hindi siya hahantong sa ganung level na nagkaroon siya ng trabaho, kayamanan, asawa, business partner ka pa. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور العلم الحي فهو درب به ترقى به تحيا عالما حرا فخور